Kumusta kaibigan? Ang kwento na ating itatampok ngayon ay ang movie na Bulletproof Monk. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento noong taong 1943 kung saan ang isang monghe na nagngangalang Chen ay nag-e-ensayo kasama ang kanyang guro. Mahigpit ang kanilang naging laban, at nagtagumpay si Chen sa labanang ito. Ibig sabihin ay pumasa siya sa isang pagsubok upang maging isang master. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang guro na natupad ni Chen ang isang serye ng pagsubok na nagmarka sa kanya bilang kanyang kahalili. Sa kanya na ipagkakatiwala ang pagbabantay ng scroll para maprotektahan sa masasamang loob. Naglalaman ito ng kaalaman at bibigyan nito ng kakaibang lakas ang sinumang makakabasa nito. Magkakaroon din ito ng immunity sa sakit at walang hanggang kabataan ang kanyang makukuha dito. Sa loob ng 60 taon, pinrotektahan ito ng kanyang master at nakahanap na ito ng tagapagmana na magpapatuloy sa kanyang marangal na gawain. Matapos itakda si Chen na maging kahalili niya, ay inilipat ng kanyang master ang lahat ng kanyang kapangyarihan at kaalaman na mayroon siya. Dahil ang kapangyarihan ng scroll ay makapagpapanatiling bata sa protector nito, ay tumanda ang kanyang guro pagkatapos ilipat lahat ng kapangyarihan niya kay Chen. Sa di kalayuan ay isang German soldier ang makikitang sinisilip sila sa kanyang telescope na tila mayroong hindi magandang balak. Di nagtagal pagkatapos na mailipat kay Chen ang scroll at kapangyarihan mula sa kanyang master, biglang ang kanilang templo ay sinalakay ng mga sundalong German na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Strucker na may ambisyong makuha ang scroll. Sa pag-atake, ang lahat ng monghe sa templo ay pinatay ng mga sundalo, pati ang guro niya ay pinatay. Ngunit bago ito malagutan ng hininga ay pinayuhan ng guro si Chen na palaging protektahan ang scroll hanggang sa matagpuan niya ang susunod na tagapagmana nito. Matapos mamatay ng kanyang guro, hinarap ni Chen ang buong hukbo ng Aleman at nagawa niyang talunin silang lahat ng mag-isa. Pagkatapos ay nagkaharap sina Chen at Strucker, ngunit pinili niyang tumakas para maprotektahan ang scroll. Makalipas ang 60 taon, sa taong 2003, ang mandurukot na nagngangalang Carp, ay nagsasagawa ng kanyang malulupit na moves sa gitna ng mga taong dumadaan sa istasyon. Natuklasan ng pulisya ang pandurukot ni Carp, ngunit nagawa niyang makatakas mula sa kanila. Sa kabilang banda, si Chen na nasa Amerika at hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Carp, siya ay nagtatago mula sa pagtugis ng mga taong gustong makuha ang scroll at sinusubukan niyang makatakas sa pamamagitan ng pagpasok sa karamihan ng mga tao sa istasyon. Habang tumatakas, aksidenteng nagkabanggaan sila ni Carp. Nang aalis na silang dalawa, narinig nilang may sumisigaw na humihingi ng tulong dahil may nahulog na batang babae at naipit ang kanyang paa sa riles ng tren. Biglang tumalon sina Chen at Carp sa riles ng tren at iniligtas ang batang babae. Lubos na humanga si Chen kay Carp na matapang na tumalon sa riles ng tren para iligtas ang isang tao at itinaya ang sarili niyang buhay. Ngunit dahil din sa pangyayaring iyon ay nawala ni Carp ang lahat ng bagay na dinukot niya. Gayunpaman, nagkakilala sina Chen at Carp, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ninakaw ni Carp ang scroll sa kanyang bag, pagkatapos ay iniwan ni Carp si Chen at uuwi na sana. Gayunpaman, bigla siyang inatake ng isang grupo ng mga lalaki na miyembro ng isang gang na kumokontrol sa lugar. Hindi nila gusto ang panghihimasok ni Carp na nandurukot sa kanilang teritoryo. At dahil nga nawala ang mga ninakaw niya kanina ay sa halip ay ibinibigay na lang nito ang scroll. Pagkatapos ay sinuntok pa rin siya at sinabing ibigay lahat ng kanyang mga ninakaw, at itinapon nito ang scroll at binugbog si Carp dahil sa tingin niya ay iniinsulto siya nito. Si Chen, na naroon dahil sinusundan si Carp ay nais bawiin ang scroll, ngunit hindi siya gumagalaw sa kanyang pwesto at piniling obserbahan si Carp ng tahimik. Nang papatayin na ng leader ng gang si Carp, ay napigilan ito ng isang babae na isa sa mga miyembro din ng gang. Pagkatapos ay iniwanan na lamang nila si Carp. Habang naglalakad pa uwi si Carp ay nakita niya sa daan si Chen, at tinanong siya nito kung saan niya natutunan ang mga moves na kanyang ginawa kanina sa labanan. Sinabi naman ni Carp na natutunan niya ito sa kanyang mga master kung saan siya nakatira.
Pagkatapos ng mahabang gabi sa istasyon ng tren, nakarating na rin si Carr sa kanyang tahanan kung saan din siya nagtatrabaho, ang Golden Palace Cinema. Sa pahintulot ni Mr. Kojima, ang kanyang mabait na amo, pinapayagan siyang manirahan sa sinehan para sa murang renta. Nang iinom na sana siya, nagulat siya sa pagsulpot ni Chen sa likuran niya habang kumakain ito ng chili mansi pancit canton. Pagkatapos ay pinapaalis siya ni Carr, ngunit hindi siya pinansin ni Chen dahil curious pa rin siya kay Carr. Sinubukan ni Carr na atakihin si Chen. Ngunit madali niyang maiwasan ang lahat ng pag-atake ni Carr. Sa wakas ay sumuko na si Carr at nagtanong kung ano ang gusto niya sa kanya at kung bakit siya hinahabol ng mga taong naka-black suit. Hindi sinagot ni Chen ang tanong ni Carr at piniling matulog na lamang. Sa kabilang banda, si Jade, ang babaeng nagligtas kay Carr mula sa leader ng gang ay nagpasya na umuwi na, ngunit, napagtanto niyang nawawala ang kanyang kwintas at inisip niyang ninakaw ito ni Carr habang nakikipaglaban kanina. Kinabukasan, makikita si Strucker na pumasok sa isang gusali kasama ang kanyang apo na si Nina. Mukhang may ambisyon pa rin si Strucker na makuha ang magic scroll na hawak ni Chen at inutusan si Nina na patuloy siyang hanapin. Sa kabilang banda, habang isinasagawa ni Carr ang kanyang pandurukot sa kalye, sinundan siya ni Chen at ibinabalik ang mga bagay na ninanakaw ni Carr sa may-ari nito. Habang nagtatalo sina Carr at Chen, dumating si Jade at sinabi kay Carr na ibalik ang kanyang kwintas. Sabi ni Jade ay napakahalaga sa kanya ng kwintas dahil iniwan ito ng kanyang ina. Hindi nagtagal, pinakita si Nina, kasama ang mga lalaking humahabol kay Chen. Nang tumakbo si Chen, sinubukan ni Carr na harangan ang mga tauhan ni Nina. Silang dalawa na ngayon ang hinahabol ng mga tauhan ni Nina. Sa huli ay nagtago silang dalawa sa cellar ng Asian laundromat. Lumalabas na ang lugar ay pansamantalang tirahan ng mga monghe na laging tinutulungan si Chen. Ang pagdating nina Chen at Carr ay sinalubong ng mga monghe. Pagkatapos ay nakibahagi si Chen sa isang seryosong pag-uusap sa mga monghe tungkol sa tagapagmana ng Magic Scroll. Ang pinuno ng mga monghe ay nagrekomenda ng ilang batang monghe na sa tingin niya ay may sapat na kakayahan upang maging tagapagmana ng Magic Scroll. Ngunit lumalabas na si Chen ay may sariling paghuhusga sa pagtukoy sa tagapagmana ng Magic Scroll, bagamat hindi niya ito direktang sinabi sa mga monghe. Malinaw na ipinapahiwatig ni Chen na pinili na niya si Carr bilang kanyang tagapagmana. Bukod dito, determinado siyang magturo kay Carr ng Kung Fu martial art, gaya ng itinuro sa kanya ng guro niya maraming taon na ang nakalilipas. Isang araw, nang matapos nina Carr at Chen ang kanilang Kung Fu training sa isang abandonadong gusali, pareho silang inatake ng mga mersenaryo na ipinadala ni Nina na bumaril sa kanila mula sa isang helicopter. Pagkatapos, ipinagkatiwala ni Chen ang Magic Scroll kay Carr, habang siya naman ay pababagsakin nito ang helicopter. Nagawa ni Chen na kumapit sa helicopter at inilaglag ang sakay nito. Gayunpaman, nagmalfunction ang helicopter at tumama sa higanteng satellite dish sa bubong ng gusali. Sa kasamaang palad, nang mahulog ang satellite dish, napulupot ang mga wires sa mga binti ni Carr hanggang sa makaladkad siya at muntik nang mahulog. Nakaligtas si Carr sa pamamagitan ng pagkapit sa gilid ng gusali, ngunit ang Magic Scroll ay nahulog, at agad itong kinuha ni Nina. Matapos makuha ang scroll ay umalis siya agad. Samantala, nang nawala ni Carr ang scroll na ipinagkatiwala sa kanya ay naisip niya na hindi siya karapat-dapat na maging kahalili ni Chen para protektahan ang Magic Scroll dahil isa lamang siyang ordinaryong mandurukot sa kalye. Ngunit pagkatapos ay ikinwento ni Chen ang tungkol kay Strucker at ang mga taong sumusubok na kuhanin ang Magic Scroll sa loob ng maraming taon. Nagawa niyang kumbinsihin si Carr sa pamamagitan ng pagsasabi ng napakalaking kapangyarihan na makukuha ng sinumang may hawak ng Magic Scroll. Sa kabilang banda, si Nina, na bumalik sa base, agad na ibinigay ang Magic Scroll kay Strucker. Mukhang tuwang-tuwa ang matanda dahil sa wakas ay nakuha na niya ang Magic Scroll na ninanais niya sa loob ng maraming taon. Ngunit nang babasahin na sana niya ang scroll, laking gulat niya nang malaman niyang ang nilalaman ng scroll ay isang recipe ng pagluluto ng adobong baboy dahil ang lahat ng kaalaman na nasa Magic Scroll ay may kopya sa katawan ni Chen at sa kanyang isipan, kaya ang kaalaman at kapangyarihang nakalagay sa Magic Scroll ay hindi mahuhulog sa maling kamay. Dahil naloko sila ay inimbestigahan ni Nina ang background ni Carr at nagawa niyang alamin kung saan siya nakatira. Pagkatapos ay pumunta si Nina sa Golden Palace Cinema at nakipagkita kay Mr. Kojima. Dahil tumanggi si Mr. Kojima na ibunyag ang anumang bagay tungkol kay Carr, kaya pinatay ni Nina ang matanda.
Hindi nagtagal, dumating sina Carr at Chen sa Golden Palace at nakitang magulo ang sitwasyon. Hinanap ni Carr ang kinaroroonan ni Mr. Kojima at natagpuan ang matanda na nakahiga na wala ng buhay. Labis siyang nalungkot sa pagkamatay ng nag-iisang tao na nagmalasakit sa kanya. Matapos ang pagkamatay ni Mr. Kojima, sobrang nagsisi si Chen sa pagkakasangkot kay Carr at paglalagay sa mga nasa paligid niya sa panganib. Sa makatuwid, nagpasya siyang lumayo kay Carr at hindi na isali ang binata sa kanyang mga gawain tungkol sa Magic Scroll. Pagkaalis ni Chen, si Carr, na napagtanto na dapat ay magpatuloy ang kanyang nasimulang pakikibaka. Pagkatapos ay pumunta siya sa cellar kung saan ang headquarters ng mga monghe, upang hanapin si Chen. Ipinahayag ni Carr ang kanyang pagnanais na lumaban kasama si Chen at ipaghiganti si Mr. Kojima upang ang kanyang pakikibaka ay hindi mauwi sa walang kabuluhan. Dahil naramdaman niya ang determinasyon ni Carr, tinanggap siya ni Chen. Gayunpaman, sa parehong oras, natunto ni Nina at ng kanyang mga tauhan ang lokasyon kung saan nagtatago si Chen dahil ang isa sa mga monghe ay nagtaksil sa kanya. Pagdating nila sa cellar, hindi siya mahanap ni Nina dahil tumakas siya kasama si Carr sa mga imburnal. Dahil hindi niya mahanap sina Chen, si Nina at ang kanyang mga tauhan ay inaresto ang mga monghe at dinala sila sa headquarters ni Strucker. Mukhang alam na ni Strucker na kabisado ni Chen ang mga nilalaman ng Magic Scroll, kaya naghanda siya ng tool na magagamit para malaman ang iniisip ng ibang tao. Balak ni Strucker na gamitin ito para malaman ang nasa isip ni Chen, ngunit bago yun, susuriin niya muna ang pagiging epektibo ng tool sa pamamagitan ng pagsubok nito sa isa sa mga monghe. Sa kasamaang palad, wala siyang nakuhang anumang impormasyon mula sa monghe. Sa kabilang banda, balak ni Carr at Chen na pumunta sa bahay ni Jade para magtago kay Nina at sa kanyang mga tauhan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napaka-engrandi pala ng bahay ni Jade, kahit na mukhang komportable siya sa lansangan kasama ang isang gang ng mga mandurukot. Pagkatapos makipagkita kay Jade, nalaman ni Carr at Chen na ang ama ni Jade ay isang Russian crime lord na kasalukuyang nakakulong. Gayunpaman, si Nina at ang kanyang mga tauhan, ay sumugod sa tirahan ni Jade at hinuli si Chen gamit ang stun gun, at dinala agad siya ni Nina sa kanilang headquarters. Dahil nahuli si Chen, ay determinado si Carr na iligtas siya. Gumawa sila ng paraan ni Jade sa pamamagitan ng pagpasok ng isang kotse sa loob ng base ni Strucker, na kanilang kinokontrol mula sa labas. Pinaputukan ito ng mga tauhan ni Strucker at paglapit ng mga kamote ay nagulat sila at bigla itong sumabog. Sa tulong ni Jade, nagawa ni Carr na makalusot sa base ni Strucker. Samantala, nilapitan ni Nina si Chen na nakakulong at sinimulang suriin ang nakasulat sa kanyang katawan. Sa kabilang banda, sinimulan ni Strucker na basahin ang scroll sa katawan ni Chen at nabawi ang kanyang kabataan. Gayunpaman, natuklasan ni Strucker na ang huling talata ng Magic Scroll ay nawawala at pinipilit siya na sabihin ang talatang kanyang kabisado. Pinili ni Chen na manahimik, kaya nagpasya si Strucker na ilagay siya sa isang mind reader aparato. Ngunit bago pa manmaska ni Strucker ang utak ni Chen, lumapit si Carr at pinigilan siya, at pinalaya si Chen. Matapos mapalaya, sina Chen at Carr ay nasangkot sa isang matinding labanan laban kay Strucker na nakuha ang kapangyarihan ng Magic Scroll. Bilang resulta, tinalo niya si Carr at inihagis siya ni Strucker. Samantala, kailangan ni Jade makipaglaban kay Nina, kung saan nagawa niyang talunin si Nina at pagkatapos ay pinalaya niya ang mga monghe na binihag ni Strucker. Nang ihagis ni Strucker si Chen sa bubong ng gusali, si Carr pala ay buhay pa. Pagkatapos ay sinubukan siyang iligtas, gayunpaman, nagawa ni Strucker na sakalin si Carr at balak siyang ilaglag kung hindi babanggitin ni Chen ang huling talata ng Magic Scroll na nasa memorya ng kanyang utak. Ngunit hindi siya pinansin ni Chen at sinabi niya kay Carr na may kapangyarihan siyang talunin si Strucker. Buong kumpiyansa, sinubukan ni Carr na labanan si Strucker at nagawa niyang sipain siya pababa. Nasalo ni Chen si Strucker at nag-alok na tulungan siya hanggang sa maging mabuting tao ito at pagsisihan ang kanyang mga ginawa. Ngunit tumanggi si Strucker at piniling malaglag mula sa taas. Pagkatapos, bumalik sina Chen at Carr sa base at nakipagkita kay Jade at sa mga monghe. Sa harap ng lahat, sinabi ni Chen kay Carr na siya ang kanyang kahalili upang protektahan ang Magic Scroll. Pagkatapos ay inilipat ni Chen ang lahat ng kanyang lakas kay Carr at naging matandang lalaki si Chen.
Ngunit hindi inaasahan na buhay pa pala si Strucker at sinubukang patayin si Chen, ngunit mabilis na nailigtas ni Jade si Chen sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa sarili. Pagkakita nito, agad inatake ni Car si Strucker hanggang sa siya ay tumilapon at pagkatapos ay namatay matapos matamaan ng malaking rebulto. Agad na lumapit si Car kay Jade na nanghihina matapos barilin ni Strucker, pero nagulat siya nang malaman na may parehong scroll content si Jade sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Chen na ang kahalili niya ay sina Car at Jade, at sa wakas ay nagising si Jade at unti-unting naghilom ang sugat nito. Natapos ang pelikula nang ang matandang Chen ay nakipagkita kina Car at Jade kinabukasan, at sinabi sa kanila ang kalahati ng huling talata ng Magic Scroll. Layo nito na patuloy na magkaisa sina Car at Jade at hindi maaring paghiwalayin. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.